Umuwi ng Maynila si Samantha. Hinayaan ko siya sa gusto niya. Basta ang para sa akin, wala akong ginagawang mali. Nagpatuloy kami sa relasyon namin ni Cindy. Ang totoo, kaya ako siya nagustuhan dahil meron siya nawala kay Samantha. Ang totoo, nagtatrabaho kila Cindy bilang construction worker. Yung time na nakasabay ko siya noon, nagandahan na talaga ako sa kanya. Pero syempre alam ko naman limit ko. Hindi ko siya tinitingnan para hindi halata. Nung time na binayaran niya yung pamasahe ko, syempre nahiya ako sa kanya. Hiningi ko yung number niya para makabawi sa kanya. Deliver ko siya at lumabas lang kami na hindi alam ni Samantha. After ng work ko, sinusundo ko siya sa kanila para kumain. At doon ako unti-unti nahulog sa kanya. Nakwento ko si Samantha kay Cindy. Ang akala ko nga lalayuan niya ako pag nalaman niya may girlfriend ako. Pero hindi. Mas lalo siyang napalapit sa akin. Hindi ko alam pero tinago ko yung kay Sam. Oo, mali ko na nagsinungaling ako. Pero sinunod ko lang naman yung naramdaman ng puso ko ha. Anong sama dun? Anyways, since mag-isa ako ngayon sa bahay, mas napapadalas ang pag-inom ko. Hindi dahil sa broken hearted ako. Mas okay nga to eh. Walang pumipigil sa mga gusto ko. Nasa work ako ngayon at break time ko. Pinaghandaan ako ng pagkain ni Cindy. Habang kumakain ako, pinupunasan niya yung pawis ko. Ay, ang sipag-sipag ng bebe ko. Sige lang, kumain ka lang dyan. Thank you babe. Labas ka talaga. Niyakap niya ako kahit alam niyang pawis ako. Isa-isa nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya maarte di tulad ng ibang babae. Hindi kami nagtagal ni Cindy. Naghiwalay kami dahil nalaman ko may karelasyon siyang ibubukod sa akin. Ang mas malala, hindi lang kami dalawa. 4 kami niloloko niya. Kaya ayun, hindi ko na pinatagal at nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nandito ako ngayon sa terrace. Madalas ako nandito lalo na pag wala akong ginagawa. Nagmamasdan ko yung mga puno at damo na hinahampas ng hangin. Habang tulala ako, biglang pumasok sa utak ko si Samantha. Kahit 1 taon na nakalipas, hindi siya mawala sa isip ko. Minsan nga kaya tanong ko sa sarili ko kung kumusta na kaya siya. Naging maayos kaya yung pamumuhay niya simula nung naghiwalay kami. O di kaya may bagong boyfriend na siya. Kung meron, sana tatuin siya ng tama. Kahit saan ako lumagar dito sa bahay, naalala ko siya. Dito kami nagsimula, dito din kami nagtapos. Inamin ko mga pagkakamali ko. Naging gago ako at iniwan ko yung taong mahalaga sa akin. Kung di ako nagpadalos-dalos, edi sana nandito pa siya sa tabi ko ngayon. Pinagsisisihan ko ang lahat mula nung nawala siya. Simula nung nawala siya, parang naging komplikado ang lahat. Parang mas lalong bumigat nung ako na lang mag-isa. Nawala ang trabaho ko dahil madalas ako mag-inom. At ngayon, maubos na lahat ng ipon ko. At hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil sa mga nangyari. Gusto ko siyang puntahan pero takot ako dahil sa mabinitawan ko masasakit na salita sa kanya. Kapal naman ang mukha ko kung magpapakita ako sa kanya tapos hihingi ng tawad. Pero wala namang masama kung susubukan ko, diba? Kumilos agad ako at nagpalit ng damit. Bumiyahe ako papunta Maynila kahit wala nang kasiguraduhan na magkakausap pa kami. Pagbaba ko ng Maynila, agad akong pumunta sa bahay nila. Nagtago ako sa isang sasakyan na nakaparada sa tabi ng bahay nila. At ito yung unang araw na nakita ko ulit siya. Naka-uniform siya at kakauwi niya lang galing school. At kasama niya si Elias. Bit-bit ni Elias yung bag niya. Mukhang masaya si Sam na kasama niya si Elias. Ngayon ko na lang ulit siya nakitang umiti ng ganyan.
Habang pinagmamasdan ko sila, naramdaman ko na lang biglang pumatak yung luha ko. Yung ganyang ngiti niya, na-miss ko yun. Nang makaalis sa Elias, nagpunta ako sa gate nila at kumatok. Narinig ko na may naglalakad papalapit sa gate. At nang bumukas yun, bumungad siya sa akin. Yung ngiti sa mukha niya, bigla ako nang malaman niya ako yung taong kumakatok sa gate nila. Sam! Bakit ka nandito? Sam, mag-usap tayo. Wala na tayong pag-uusapan. Teka, kahit ngayon lang Sam. Please, nagmamakaawa ako. Bakit pa bumalik ka pa dito? Ano bang kailangan mo? Kailangan kita makausap. Para ano? Para bilugin na naman ako? Hindi. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Tigilan mo ako. Please Sam, Umalis ka na dito bago ka pa makita ni Mama. please Sam. Nagmamakaawa ako. Umuhod ako sa harapan niya at hiniwakan ng kamay niya. Sam, pinagsisisihan ko lahat. Tama ka na babalik ako para magmakaawa sa'yo. Alam kong naging gago ko at alam ko nasaktan kita. Pero sana hayaan mo ko ibalik yung tiwala mo. Paano mo maibabalik ang tiwala ko nung minsay nasira mo na? Pero sana maniwala ka na pwede ko pa din pantayin yung lalaking pangarap mo noon. Huli na, Kurt. Madaming beses kita pinagbigyan. Napakahaba ng panahon para suyuin ako pero sinayang mo. Sana una palang pinag-isipan mo na. Pero, sorry. Hindi na ako tanga para bumalik sa taong sinayang lang ako. Sinarado niya yung gate at hindi na ako nagpumilit pa. Patuloy lang ako sa pag-iyak at hindi ko alam kung saan ako dadali ng mga paa ko. Basta naglalakad lang ako sa isang tabi. Nagpunta ako sa bahay at doon ko nakita si Papa. Bigla niya ako niyakap. Nag-aalala siya sa akin. Nakakala niya hindi na ako babalik. Humingi ako ng tawad sa kanya. Pero pinatawad niya din agad ako. Sino nga namang magulang ang kayang tiisin ng isang anak, diba? Lumipas ang ilang linggo, hindi ko na ulit kinausap si Sam. Pero pupunta ako sa tapat ng bahay nila. Minsan, sinusundan ko siya pagpapasok siya ng school. Inaantay ko hanggang sa makauwi siya. At pag nakita kong safe na siyang nakauwi, doon ako uuwi ng bahay. Nakikita ko na madalas sila magkasama ni Elias. At tuwing nakikita ko siya masaya kasama siya, sasaktan ako. Alam ko mabuting tao si Elias. Kaya ngayon, ipapaubaya ko na siya sa kanya. Kahit masakit sa akin. Hindi na ako bumalik ng summer. Hindi na rin muna ako nag-aral. Naghanap ako ng trabaho para makabawi kay Papa. Ilang buwan nang nakalipas at nabalitaan ko na lumipat na ng bahay sila Sam. Naging busy ako nitong buwan kaya hindi ko na malayan. Hindi ko na siya ginulo mula nun. Hinayaan ko na siya dahil ayoko masaktan ulit siya ng dahil sa akin. Sa ngayon ang priority ko muna ang tatay ko. Dahil ako naman ang kailangan niya ngayon. After 5 years, naging negosyante ako dito sa Maynila. Dahil pinamana sa akin ni Papa yung mga nasimulan niya. Sa ngayon, okay naman ang takbo ng negosyo ko. At nga pala, sa loob ng 5 years may nakilala akong tao na tingin ka magpapaligaya ng buhay ko. Her name is Patricia. Naging okay naman kami. At this time naging mature ako sa kanya. Tinama ko yung mga mali ko. At sinisigurado ko hindi na ako magkakamali ulit.
Kinasal kami ni Patricia at ngayon nakatira kami sa Bulacan. Naisip ko na bumalik sa Maynila para bisitahin si Papa. Nagkausap kami at madami-dami na rin yung pagkwentuhan namin. Naging proud din siya sa akin sa pagbabago ko. Akala niya kasi hindi na ako tagtitino. Pero kahit ako, nagulat na kaya ko pala magbago. Sa ngayon masaya na ako. Masaya ako sa magiging pamilya ko. Bago ako umuwi, naisipan ko muna mag-coffee. Pumasok ako sa isang coffee shop at nag-order na may inom. Naghanap ako ng table para dun magantay ng order. At sa oras na yon, may isang babae na pumasok sa shop. Nagulat ako kasi sa tagal ng panahon, akalain mo yun, magkikita ulit kami. Nagkasalubong yung mata namin pero umiwas kagad ako. Kurt? Long time no see. Uy, long time no see. Musta? Okay naman. Grabe, di kita nakilala. Bakit? Lalabang gumapo? Yabang mo pa din no? Madalas ka ba nandito? Hindi. Ngayon lang ako nandito. Bumisita na kasi ako kay Papa. Saan ka na nakatira ngayon? Sa Bulacan. Bakit Bulacan? Doon yung napili ni Mrs. OMG, may asawa ka na? Congrats! Anong name niya? Patricia. Ikaw ba? For sure, meron na. Siyempre, papahuli ba ako? Basta naman. Okay naman. Di ko din nakalain na magkakatuluyan kami Magkakatuluyan? Nino? Ni Elias. Congrats, Sam. I'm happy for you. Thank you. Nga pala, birthday ng anak namin sa linggo. Punta ka naman. May anak ka na pala? Oo. Actually, magiging 2 na. Kasi, Buntis ka? oo. Mag 3 months pa lang sa next month. Congrats, Sam. Congrats din, Kurt. Ano? Punta ka sa birthday ng anak namin, ha? Hindi ko sure Busy kasi ako sa negosyo ko. Actually, ngayon lang talaga ako may free time kaya ako nandito. Ganun. Bigla kami natahimik. Uminom ako ng coffee at maya-maya nagsalita ulit siya. May pinagsisihan ka ba? Nagulat ako sa sinabi niya. Ang random kasi. Pero nagets ko naman kung ano yung tinutukoy niya. Wala naman. Kilala kita kapag di ka nagsasabi ng totoo. Kilala mo pa rin talaga ako hanggang ngayon Sa taong tinis ko ng ilang buwan? Oo naman. Pero 8 years na yung lumipas. Yung oras, lumilipas. Pero yung sakit, tumatatak. So, ano nga yung pinagsisihan mo? Siguro kung ngayon tayo nagkakilala, ibang ako yung nakilala mo. Ako, wala akong pinagsisihan. Bakit naman? Hindi ka dumating sa buhay ko, bulag pa rin siguro ako sa red flag. Sa bagay, at least ngayon, hindi ka na nagtitiis. You're finally happy. Thank you. Hindi ko alam kung you're welcome ba dapat isagot ko dun. Sa pagkakataon na yun, hindi ko alam bakit bigla na lang tumulo yung luha ko sa harap niya. Oo, bakit ka umiiyak? Ala, napuwing hata ako. Wait, may panyo ako dito. Hindi na. Sige na pala, mauna na ako. May kailangan pa kasi ako siksuhin. Sure ka? Baka may need ka. Hindi. Thank you sa pag-usap natin. Sige na, mauna na ako.
Ba't ganun? Sobrang saya ng araw ko dahil sa mga nangyari sa akin. Pero nung nakausap ko siya ng isang minuto, parang nanghina ako at dumilim yung paligid ko. After ng pag-usap namin na yun, hindi na ulit nag-cross yung landas namin. Kahit papano, parang may nabunot na tinik sa dibdib ko sa pag-uusap namin na yun. Sana pala, hindi ako naging red flag sa kanya. Hi guys! Nagustuhan niyo ba yung kwento ko? For sure magugustuhan niyo din yung kwentong sinubmit niyo. Check niyo sa page ko. My best friend is my online boyfriend. Kung napanood niyo yung My Bully is my online girlfriend, for sure magugustuhan niyo to ng sobra. Kita-kits sa next video at salamat sa panonood.